tayo po'y pinalad na makakausap ang isa pong psychiatrist. May kaugnayan po ito dun sa issue ng bullying. Na alam naman natin na kumbagay nagre-resulta hindi lamang sa depresyon, kundi sa pagpapakamatay. Oo. Sorry to say pero mga magulang, mga anak, mga apo, mga ninong, ninang, tita, tito, ate, kuya, Sama nila lahat. lahat po, makinig po kayo dahil importante po ito dahil buhay po ang nakasalalay dito. Nasa kabilang linya po si Dr. Catherine Tan. Dr. Tan, good morning po. Johnny Banyas, True Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Alu Channel 23. Morning po, Hello, Doc. good morning. Good morning, Drew. Good morning, John. Good morning sa ating viewers and listeners. Alright, una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon on early Wednesday morning, ma'am. Doktora, ay amin kayong inabala dahil alam naman po natin, lahat ay apektado ng isyong ito with regard sa bullying. So, unang katanungan, Dr. Tan, ano po ba ang pwede nating gawin bilang magulang, kapatid, kaibigan para maiwasan or mahadlangan itong ganitong klase ng insidente po, Doktora? Yung tungkol sa bullying, kasi lahat ng bagay, it actually starts with the home. So, pag may nakikita nga tayo, may victim of bullying, actually, probably the bully is also a victim too. So I would check I would also check yung nangyayari sa buhay ng bully, tapos lalong-lalo na pag nasa bahay din, ano yung mga sitwasyon na nangyayari sa bahay na naglalabas ng aggression, yung itong batang to, or sometimes adults pa nga sa ibang tao. Pero I guess we're talking about yung mga kabataan natin na yon, no, na ito yung nangyayari nga sa school, tapos affected din yung mga kaklase nila, that can lead to yung mga mga psychiatric conditions din that can lead to death din. Kasi dito sa binabanggit po ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2, ang epekto rito is yung pagbaba naman ng kanilang kumbagay kaalaman or talino sa mga subject na math at saka science. Apektado yung kanilang Oo. pag-aaral. Hindi pa kasama rito yung ibang subject na binabanggit na mahirap din. So, Dr. Tan, ito ba ang list na pwede nating makita na epekto ng bullying? Yes, definitely. Actually, minsan may nakikita tayo mga tinatawag natin depressive equivalent among children and adolescents. So, minsan iba yung presentation ng mga sintomas na nakikita natin sa mga kabataan natin when it comes to depression. So may triad nga kami, tawag namin truancy, promiscuity, and substance abuse. So truancy, ito yung answering back, tinatawag na ng principal kasi may mga behavioral issues, running away, yun nga, grade slipping. Tapos promiscuity, so yun yung nagpa-porn, yun having sex, yun nga, interrelating with other people nga. And then when it comes to substance abuse, so akala natin na teenager nag-experiment, pero yung pala nakikita natin yung pattern, smoking, drinking, and then yung na-mention ko earlier. So yung mga ganitong bagay, so kadalasan dinadalangan ng parents sa amin na tigas ng ulo, ayaw makinig and stuff like that. Pero kasi they're or nagbabarkada na raw. Pero yun nga, Outlet the pala. kid wouldn't look the kid wouldn't look for affirmation outside kung accepted naman siya and welcomed at home. Right. So we would check ano yung situation at home. Opo. Doc, pasensya na. Ang tanong ko naman, bakit may mga taong hinahayaang mabuli or ibuli sila? It also depends na ano ang yung na-pick up nilang mga behaviors also at home. So what if growing up, kasi kadalasan, di ba yung practice natin, yung culture natin, bawal sumagot sa parents, bawal magbigay ng opinion, or minsan sa bahay, magsasalita yung bata, "Hi, sorry, busy ako." So nade-dismiss yung mga sinasabi nila. So what yung nangyayari ay parang natatrain yung bata na hindi aware ng parents natatrain yung bata na wag na lang ako magsalita kasi baliwala naman yung sasabihin ko. So because of that then, hindi sila nag-speak up.
pag sila ay may nangyayari na pala. Dok, Or they don't pasensya na. feel- Opo, pasensya na. Yeah. Pero when it comes to bullying na may pananakit, bakit hinahayaan ng mga binubullying? Sinasaktan sila nang hindi sila gumagante or nagsusumbong. So actually pwede rin nagsusumbong sila pero they were told, ay, hayaan mo lang. Di ba may mga ganyan nga na parang hindi, ignore mo lang. So parang, reprimand, ganon? yeah. So yung parang minimize nga yung situation. So nakikita ng bata, it's like, ay, ba't pa ako magsusumbong kung gano'n lang yung Useless din sasabihin pala. sa akin? Gusto Yes. So Alright. kailangan we exercise empathy and understanding sa Opo. mga kids natin pag nag-approach na sila asking for help. Hmm. Instead of pero we have to take there are situations that we also have to take charge then na i-report sa authorities then. Pero malaking bagay yung yun nga yung environment nila at home kasi whatever you teach, whatever you show as an example, whatever you imbibe sa inyong mga anak, yun din ang ipapakita din nila sa mga kapwa din nila. Opo. So, doktora, ano ho ang maaaring gawin po ng halimbawa tayong mga magulang, di ba? Para hindi naman mabuli o mambuli yung mga bata, lalo pag dating sa kasi iba Eskwela. sa eskwela, 'di ba? Sa bahay, disiplina, 'di ba? So, kung iba na ngayon ang trend, so dapat ganun na rin ang ano natin. Mag-a-adjust ba ang Mag-a-adjust ba magulang ang sa magulang? environment, Dr. Tan? Well, probably the reason why kids are like this kasi nag-change din yung parenting ng mga magulang. So nakikita natin yung pattern na yun, 'di ba? Both parents are working. Hindi nabibigay ng ample attention yung bata. Hindi natin na-realize na, it's not just feeding the kid 3 meals a day at pumapasok siya sa school and then yung conversations ay kamusta grades mo? Kamusta ang school? That's it. Pero dapat ma-realize natin napakalaki yung responsibilidad as parents. So I would always say nga whatever you do, whatever you don't do, whatever you say, whatever you don't say, your kid looks up to you. I don't know kung Gen X ba kayo at may commercial dati yung yung bata para sa kanya ay tama pag Ay, ginagawa to ng mas matanda. Bawat ginagawa ng matanda sa mata ng bata ay tama. Tama, opo. Panahon po ni Kuya Wenner. That's spot on. So, kung magtataka kayo na, ba't ganito yung anak ko? Probably reflect on ano yung parenting style nga natin. Hinayaan ba natin growing up? Kasi yun nga, sobrang focus tayo sa, yun nga, syempre, ang hirap na ng buhay na yon na, lalo na the oil prices are going up. So, focus tayo sa mga expenses, na-challenge tayo. Of course, physically, we're so tired din. Pero, once we allow a human being to come into this world, napakalaki yung responsibilidad at yung mga principles, yung mga behaviors, yung mga teachings ay galing sa bahay. Po. So yung home natin ay yung first teacher natin. Dr. Tan, para bang in short of saying na kung ano yung puno, yun ang bunga sa sinasabi ninyo? Yes, definitely. Applicable pa rin po ba sa ganitong henerasyon yan, Dr. Tan? Oh, yes. Kasi there are several factors to it eh. Aside from yung genetic yung predisposition. Yeah. Pero yung environment na bibigay din natin. And then kadalasan, yung environment na kinaliktihan ng mga parents natin, mga grandparents natin, yun din ang gagayahin para sa mga kabataan So, natin. prevalent pa rin siya. So the problem is, nagkakaroon ng generational trauma pag hindi natin na-realize may mga mistakes pala nangyari. So, di ba, minsan ina-assume nila na, I hate this term they keep calling the younger generation weak. Pero sino ba nagpalaki sa kanila? These are the Gen X, which I am a Gen X. These are the Gen X and the Boomer generation. There is something off, kaya't may mga behaviors na ganito, yung mga next generation natin. So, we have to realize na may mga parenting styles, may mga interactions, may mga influences na very important para sa kabataan natin. Right.
Dr. Tan, with your indulgence, hindi ko na ilalayo yung example. Ako na, sa akin. Kasi nung high school po ako, hindi ako nabully. Ako nang bully. Okay, Yes. ganito. Dumating sa punto na, maliit lang ako nung high school ako, hindi naman ako ganito kalaki, hindi rin ganito Parang si kalaki senyor, katawan ko. ganun, oh. Hindi naman ganun. Hindi maganda. Dumating sa punto na, maglalagay ako ng konting barya sa palad ko, gaganon lang ako. Iikot lang ako sa loob ng classroom. Automatic yun. Mapamalaki, lalaki o babae, nagbibigay. Kumbaga ako yung nambubuli. Pagka hindi nagbigay, konyat sa akin yun. Kolektor ka pala. Di ba? Ganun ang nangyari sa akin. Ngayon, umabot sa puntong naging miyembro ako ng gang, naging miyembro ako ng fraternity. Kung ganun ang asal na sinasabi niyong mamamana ng anak or maano, kabaligtaran po ng anak kong lalaki. Napakatahimik ng anak kong lalaki. Hindi naging bullying kagaya ko eh. Paano natin na-explain yun, Dr. Tan? Well, probably you're very dominant at home. And Natakot? then, yung nare-read ng anak ninyo, it's like, okay, if I'm gonna speak up, like my dad is dominant at home, so does my opinion matter? So that could be a possible. Actually, one of the things that I would also consider. So, growing up, it sounds like you're looking for affirmation outside. What is going on at home while growing up? So iba-iba outlet yung mga talaga. versions. Yeah, iba-iba. Kasi yun nga, parang you're looking for belongingness Saka in a attention. fraternity. Attention. Yeah. Attention. Yeah, and then you're looking for power. So what is going on at home that you feel powerless, that you're looking for power outside? Outlet talaga, naghahanap ka talaga. Doon talaga nagkakatalo. Pero kung Yeah, so Opo, pero bakit dumarating sa punto talaga, yun ang hindi ko magets, ma'am eh. Ay, doktora, pasensya na. Kung bakit, kasi wala namang mambubuli ko, walang nagpapabuli. Actually. pero in the first place, so that's the same thing as wala naman mag-rape kung wala naman rapist kung may Aakit? nagpapatempt. O, Yeah. nang-aakit? Pero in the first place, ba't kayo nang rape? So it's give and take. It's Alright. cause and effect. Okay. So, paano So, po natin ito so- mahadlangan, Doktora Tan? Para maiwasan na po natin. Kasi dumarating sa puntong nagpapatiwakal eh. Opo, ma'am. Di ba, Doc? May Well, mga, it's may mga always the cases po home. na nai-report. Home pa It's rin. always the home. Sa bahay pa rin. Sa field ko, it's so frustrating a lot of times eh. 100% it all starts at home. 100% it all starts with even the conception of the person, how the person was brought up. So, meron tayo mga misconceptions na, the parents is doing best for the kid. Pero a lot of times then, we have incompetent parents eh. And it greatly affects yung, the kids, and then later on when they grow up, they have these issues. And then a lot of times then, they don't realize nga, the parents, because there's no handbook on how to raise people. Naman. And it's so difficult, di ba? How you navigate through this world nga, and then through its challenges. And then lalong-lalo na may mga misconception na, you have to have children because, pero yung pala hindi tayo handa emotionally, financially. So ang daming factors that can come into play when it comes to the challenges that parents have when it comes to raising kids. Pero sana before we make that decision, have that mindset na what can you give to your children kaysa what your children can give to you. Kasi they don't owe anything naman to us as parents kasi tayo naman nag-decide to bring them into this world. Actually. So Yun what nga eh. can we provide? Not just financially pero emotionally, mentally, the support, yung unconditional acceptance of these people. Hindi yung what can they ano yung pwede nilang ibigay sa inyo na to take care of you, to be your life insurance policy. So sana naman let's think na yung what is good for them kaysa what is good for us. Alright. Karagdagan ka pa po bang panawagan or paalala? Payo po sa mga papayo magulang bawat, at sa mga bawat isa? estudyante rin po. Kahit Go sa ahead mga po. teachers na rin po, Doc.
Well, I think, actually naawa ako sa mga teachers na, a lot of times the parents put a lot of responsibility on the Nabe-blame teachers, din. but the school is the second home. The primary home is still home. The first teachers are yung parents pa rin. The parents are still responsible. Kaya I do agree with the bill that's being considered na, to put accountability with the parents. Kasi a lot of times, kahit report na ng school, pero if the Wala. parents are not taking action then, it's still a problem. And then sino yung kawawa? The ones caught in between are usually the mga teachers or even the victims, di ba? So it has to be a community cooperation na hindi lamang targeting na yung mga bullied, pero also considering na why is my kid bullying then? Right? Dr. Tan, as always, maraming salamat sa pagkakataon. Good morning po sa inyo and good luck po sa ating lahat. Ingat po kayo, God bless Doc. po. Salamat po. Bye-bye! Salamat Alright. po. Yan po mga kabalitan, kawali taktakan ng psychiatrist na si Dr. Catherine Tan.